Isang yakap sa inyong mga puso, mga kapwa nating nangangarap at nagmamahal. Ako po si Donna at muli kayong inaanyayahan dito sa Tadhana TV kung saan ang bawat kwento ay salamin ng ating buhay. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin, minsang nabasag, mahirap nang buuin. Ngunit paano kung ang mismong kamay na dapat sana'y poprotekta sa'yo ang siyang dumurog nito? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong susubok sa tibay ng isang pusong nasugatan. Magnanakaw! Ang salitang yon ay humiwa sa hangin, mas matalas pa sa anumang patalim. Galing iyon sa kanyang biyanan, si Doña Elvira, na bitawan ni Marikit ang hawak niyang baso ng tubig. Nagkalat sa mamahaling sahig na gawa sa nara. Ang bubog at tubig parang luha ng sahig. Hindi siya iyon. Hindi siya ang tinutukoy nito. Ang kanyang mga mata ay agad na naghahanap ng isang kanlungan, isang kakampi. Naghahanap ang mga yon kay Ramil, ang asawa niya. Ngunit si Ramil, nakayuko lang ito. Hindi siya magawang tignan ng diretsyo. Ang mga kamao nito ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ramil, halos pabulong na sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay basag, nagmamakaawa. Sabihin mo sa kanila, hindi totoo yan. Marikit, please, sagot ni Ramil. Ang boses ay pagod at walang laman. Huwag na nating pahabain to, umamin ka na lang. Umamin? Saan? Bawat tibok ng puso ni Marikit ay isang malakas na dagok sa kanyang dibdib. Ang perang pinag-uusapan nila. Iyon ba ang kaunting tulong na ipinapadala niya sa kanyang mga magulang sa probinsya? Ang allowance na ibinibigay niya sa kapatid niyang nag-aaral pa? Pero, alam iyon ni Ramil. Pumayag siya doon. Sinabi niyang naiintindihan niya ang kanyang responsibilidad bilang anak. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw muli ni Doña Elvira. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Matapos kang ahunin ng anak ko mula sa putik, ito ang isusukli mo. Ang nakawin ng perang pinaghirapan niya para lang ipalamon sa pamilya mong walang-wala. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay dumudurog sa kanyang pagkatao. Hindi po ako nagnakaw, giit ni Marikit. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ramil, maniwala ka sa akin. Mahal. Pero pinutol ni Ramil ang anumang sasabihin niya. Sa wakas ay tinaas nito ang kanyang mukha at sa mga mata nito nakita ni Marikit hindi ang pagmamahal na dati niyang nakikita, kundi isang malamig na pader. Tama na Marikit, maring sabi nito. Umalis ka muna sa pamamahay na to. Umalis? Parang huminto ang mundo ni Marikit. Ang bahay na ito, ang tahanan na binuo nila, ngayon ay ipinagkakait na sa kanya. Hinawakan siya sa braso ng isang katulong sa utos ni Doña Elvira. Dinala siya palabas ng pinto. Wala siyang nagawa. Ang kanyang mga paa ay parang napako. Ang katawan ay nanghina sa biglaang pagbagsak ng kanyang mundo. Bago isara ang pinto, sumigaw si Doña Elvira. Tandaan mo, ito na ang huling beses na maloloko mo ang pamilya ko. At pagkatapos, isang malakas na kalabog. Ang tunog ng kandado ay parang isang hatol na pinal. Naiwan siyang nakatayo sa labas, yakap ang sarili. Ang tanging dala niya ay ang kanyang handbag. At doon nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa kanya. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa malamig at basang semento. Hindi na niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha, kasabay ng walang tigil na patak ng ulan. Mula sa kinatatayuan niya, natanaw niya ang bintana ng kanilang kwarto. Nakasabit pa rin doon ang kanilang wedding picture, ang masayang nangiti, ang mga pangakong binitiwan, ang lahat ng yon. Abo na ngayon, nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bag. 10% na lang ang battery. Nanginginig niyang binuksan ang kanyang contacts. Bumungad sa kanya ang daan-daang pangalan. Ngunit sa oras na yon,
Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Huminto ang kanyang daliri sa isang pangalan. Bessie. Ang kanyang matalik na kaibigan. Itatawag ba niya? Sasabihin ba niya ang kahihiyang sinapit niya? Kaya ba niyang aminin ang kanyang kabiguan? Nanatiling nakatigil ang kanyang daliri sa screen, nag-aalangan, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanyang basang-basa at sawi na puso. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang tanging alam niya lang ay nag-book siya ng taxi gamit ang huling lakas ng kanyang battery at ibinigay niya ang address ni Bessie. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Bessie na puno ng pagkagulat ang sumalubong sa kanya. Marikit, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Sunod-sunod na tanong nito, pero wala nang salitang lumabas sa bibig ni Marikit. Pagkakita niya sa nag-aalalang mukha ng kaibigan, doon na tuluyang bumigay ang lahat ng lakas na pinipilit niyang tipunin. Humagulgol siya, isang iyak na puno ng sakit, kahihiyan at pagkalito. Hindi na nagtanong pa si Bessie. Niyakap na lang siya nito nang mahigpit at inalalayan papasok sa maliit nitong apartment. Walang paghuhusga, walang tanong. Tanging isang mainit na yakap na nagsasabing, "Nandito ako." Pinaupo siya ni Bessie sa sofa, kumuha ito ng tuwalya at tuyong damit. Habang pinupunasan ni Marikit ang kanyang sarili, tahimik na naghanda si Bessie ng mainit na tsa. Ang bawat kilos nito ay maingat. Parang nag-aalaga ng isang basag na bagay. "Inumin mo muna to," sabi ni Bessie. Inabot ang tasa. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Marikit habang hawak niya iyon. Ang init ng tasa ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na mga palad. Doon, sa katahimikan ng apartment, habang ang ulan ay humahampas pa rin sa bintana, ikinuwento ni Marikit ang lahat. Ang bawat masakit na salita ni Doña Elvira, ang malamig na tingin ni Ramil, ang pagkaladkad sa kanya palabas, ang pagbagsak niya sa semento. Nakinig lang si Bessie, ngunit habang nagsasalita si Marikit, nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kaibigan. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, hanggang sa naging purong galit. Walang hiya sila. Hindi na napigilan ni Bessie. Paano nila nagawa yun sa'yo? At si Ramil? Diyos ko, Marikit, paanong hindi kanya pinaniwalaan? Umiling lang si Marikit, ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi ko alam, Bes. Hindi ko na alam. Hindi. Hindi pwedeng hindi mo alam. Tumayo si Bessie. Naglalakad pabalik-balik sa sala. Hindi ka pwedeng magmukmuk lang dito at umiyak. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong bawiin ang pangalan mo. Paano? Mahinang tanong ni Marikit. Anong laban ko sa kanila? Pera? Kapangyarihan? Nasa kanila ang lahat, Bes. Anong meron ako? Lumuhod si Bessie sa harap niya. Hinawakan ng kanyang mga kamay. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Meron kang katotohanan, Marikit. At meron kang dignidad. Higit sa lahat, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salitang yun ang nagbigay ng kaunting lakas kay Marikit. Sa gabing iyon, pinatulog siya ni Bessie sa nag-iisang kwarto nito habang ito ay nahiga sa sofa. Bago matulog, may inabot si Bessie sa kanya. Isang mangkok ng mainit na arroz caldo. "Ubusin mo to," sabi ni Bessie sa mahinang boses. Hindi ka pwedeng magpatalo sa gutom at sa sama ng loob. Kinain ni Marikit ang lugaw habang tahimik na umiiyak. Habang hinahalungkat niya ang kanyang basang bag para ilabas ang mga gamit, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang silver na tie clip. Hindi ito pamilyar sa kanya. Hindi ito katulad ng mga mamahaling tie clip na isinusuot ni Ramil. Simple lang ito. May maliit na ukit ng letrang R. Saan ito galing? Sa sobrang pagod ng kanyang isip, isinantabi na lang niya ito. Kinabukasan, nagising si Marikit sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Saglit, nakalimutan niya ang lahat. Saglit, inakala niyang nasa kwarto pa rin nila siya ni Ramil.
Ngunit nang makita niya ang 4 na sulok ng kwarto ni Bessie, bumalik ang lahat ng sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone na naka-charge na. At doon, isang text message mula sa bangko ang sumalubong sa kanya. This is to inform you that your joint savings account with Mr. Ramil Sandoval has been temporarily frozen. For inquiries, please visit your branch of account. Nabitawan niya ang cellphone. Frozen. Ibig sabihin, wala siyang access. Wala siyang kahit isang sentimo. Habang pinoproseso ng kanyang isip ang panibagong dagok na ito, biglang tumunog ng malakas ang telepono ni Bessie mula sa sala. Mabilis itong sinagot ni Bessie. Mula sa kwarto, narinig ni Marikit ang boses ng kaibigan. Hello? Yes, this is Nurse Reyes. Ano po? Sa ospital? Bakit po? Ang tono ng boses ni Bessie ay puno ng pag-aalala. Alam ni Marikit na may hindi magandang nangyari. At alam niyang kahit anong mangyari, kailangan niyang harapin ang umagang ito. Kahit wala siyang pera at basag ang kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Kahit nakaalis na si Marikit, ang presensya niya ay nanatili sa bawat sulok. Nasa loob ng kanilang kwarto si Ramil. Ang amoy ng shampoo ni Marikit ay naiiwan pa rin sa unan. Sa ibabaw ng bedside table, nakapatong ang isang bote ng gamot para sa allergy ni Sofia, ang kanyang anak. Gamot na si Marikit mismo ang bumili at laging nagpapaalala sa kanya na dalhin. Isang matinding kirot ng konsensya ang biglang kumurot sa kanyang dibdib. Tama ba ang ginawa niya? Pumasok sa kwarto si Doña Elvira, may dalang isang tasa ng kape. Ang mukha nito ay kalmado na. Parang walang nangyaring sigalot kagabi. Anak, inumin mo to, sabi nito sa malumanay na boses. Alam kong nahirapan ka sa desisyon mo kagabi, pero ginawa mo lang ang tama. You protected this family. Hinawakan ni Ramil ang tasa, ngunit hindi siya tumingin sa ina. Ma, she was crying. She said she didn't do it. At naniwala ka? May bahid ng panunumbat sa boses ni Doña Elvira. Ramil, ganyan sila. Magaling magpaawa, magaling umarte. Gagamitin nila ang kahinaan mo laban sa'yo. Hindi mo ba natatandaan ang nangyari sa una mong asawa? Ang pagbanggit sa kanyang nakaraan ay isang epektibong sandata. Napapikit si Ramil. Ang sakit ng unang pagkabigo. Ang kahihiyan. Bumalik lahat. Ginawa ko to para sa'yo, anak. Para hindi ka na muling masaktan. Dagdag pa ng kanyang ina, hinahaplos ang kanyang likod. Tumango na lang si Ramil. Siguro tama si Mama. Kailangan niyang maging matatag. Pero ang kapayapaang pilit niyang hinahanap ay hindi dumating. Lalo na nang pumasok sa kwarto si Sofia, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, habang kinukusot pa ang mga mata. Daddy? Where's Tita Marikit? It's time for my pancake breakfast. Inosenteng tanong ng bata. Natigilan si Ramil. Si Marikit ang laging gumagawa ng pancake para kay Sofia tuwing umaga. Isang maliit na tradisyon na sinimulan nito para mapalapit sa bata. Nagkatinginan sila ni Doña Elvira. Ang katahimikan ni Ramil ay isang malakas at masakit na sagot sa tanong ng anak. Maya-maya, iniwan na siya ng kanyang ina. Naiwan siyang mag-isa sa kanilang kwarto. Nakita niya ang isang drawer na bahagyang nakabukas. Ang drawer kung saan itinatago ni Marikit ang mga personal na gamit nito. May isang maliit na sobre doon. Kinuha niya iyon. Sa loob, naroon ang mga resibo ng perang ipinapadala ni Marikit sa kanyang pamilya. Maingat na nakatala ang bawat isa. Ang mga halaga ay hindi malaki. Sapat lang para sa tuition ng kapatid niya, para sa gamot ng kanyang ama. Hindi ito mukhang gawa ng isang magnanakaw. Mukha itong gawa ng isang mapagmahal na anak. Muling pumasok si Doña Elvira. Sa pagkakataong ito, may dala itong isang folder. Ito ang mga patunay. Sabi nito, inilapag ang folder sa kama. Mga bank statement, mga transaction slip, nandyan lahat. Itago mo to ng mabuti. Kinuha ni Ramil ang folder. Mabigat. Parang kasing bigat ng kanyang puso.
Tinitigan niya lang iyon, hindi niya magawang buksan. Isang bahagi niya ang gustong makita ang katotohanan, pero isang bahagi niya ang natatakot sa kung ano ang maaaring laman nito. Isinara niya ang drawer na may mga resibo ni Marikit. Itinabi niya ang folder. Ayaw muna niyang isipin, ngunit hindi siya tinantanan ng kanyang isip. Ang imahe ni Marikit na umiiyak sa ilalim ng ulan ay pabalik-balik sa kanyang alaala. Tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang abogado ang lumabas sa screen. Attorney Reyes. Sagot niya, "Good morning, Sir Ramil." Sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses ay formal at walang emosyon. "Calling to confirm. The joint account has been frozen as per your mother's instruction. Shall we proceed with the annulment papers?" Annulment. Pagpapawalang bisa ng kasal. Ang salitang iyon ay tumama kay Ramil na parang isang malaking bato. Ganito na ba kabilis? Kagabi lang. May asawa pa siya. Ngayon, pinag-uusapan na nila ang paghihiwalay. "Sir Ramil, are you still there?" Hindi makasagot si Ramil. Ang binhing duda na kanina'y maliit lamang, ngayon ay nagsisimula ng tumubo at mag-ugat sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumipas ang 2 araw na parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Si Marikit ay nanatili sa apartment ni Bessie, halos hindi lumalabas ng kwarto. Pero alam niyang hindi pwedeng maging ganito habang buhay. May mga bayarin si Bessie, may buhay silang kailangang itaguyod, at higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang mundo. "Ready ka na ba?" tanong ni Bessie habang sabay silang nag-aayos para pumasok sa ospital. Huminga ng malalim si Marikit. Hindi, pero kailangan. Pagpasok pa lang nila sa lobby ng Quezon City General Hospital, ramdam na agad ni Marikit ang mga tingin. Ang mga bulungan. Malamang, kumalat na ang tsismis. Ang yaya ni Sofia ay may pinsan na nagtatrabaho bilang janitor sa ospital. Sa mundo nila, ang balita ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa apoy. "Huwag mo silang pansinin," bulong ni Bessie, hinawakan ang siko ni Marikit. "Walk with your head held high. Wala kang ginawang masama." Sinubukan ni Marikit. Ngumiti siya. Kahit pilit. Tumango siya sa mga nakakasalubong, pero sa loob-loob niya, gusto na niyang magtago. Ang pagiging abala sa trabaho ang naging kanyang kaligtasan. Ang pag-check ng vital signs, pag-aasikaso sa mga pasyente, pagtulong sa mga doktor, ang mga ito ang nagpanumbalik ng kaunting normalidad sa kanyang magulong mundo. Dito, siya si Nurse Marikit. Magaling, maasahan, hindi isang magnanakaw. Sa kalagitnaan ng kanyang shift, nagkaroon ng emergency. Isang pasyenteng lalaki ang biglang inatake sa puso. Code Blue. Nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ang mga nurse at doktor. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang nanatiling kalmado at nagbibigay ng malinaw na utos. "Nurse, get me the defibrillator now. Stat!" Si Dr. Carlos Reyes, isang bagong cardiologist sa ospital. Bata, matipuno, at kilala sa pagiging seryoso. At napakahusay. Mabilis na kumilos si Marikit. Inabot niya ang kailangan ng doktor. Tinulungan sa chest compressions at sinunod ang bawat utos ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang mga kilos ay sabay na sabay, parang isang sayaw na matagal nang pinag-ensayuhan. Sa tulong nila, na-revive ang pasyente. Nang kumalma na ang sitwasyon, hinarap siya ni Dr. Carlos. "Good job, nurse." Tiningnan nito ang kanyang nameplate. "Marikit, you're quick on your feet, impressive." Isang simpleng papuri. Pero para kay Marikit, na ilang araw nang nararamdaman na wala siyang halaga, ang mga salitang yon ay parang isang baso ng malamig na tubig sa isang taong nauuhaw. "Salamat po, Doc." Nahihiya niyang sagot. "Carlos na lang," sabi nito, sabay ng ngiti. Isang nangiting nagpagaan sa seryoso nitong mukha. First time kong makakita ng ganyang grace under pressure.
Hindi na nakasagot si Marikit. Ngumiti lang siya pabalik. Isang totoong nangiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Linggid sa kaalaman nila, sa kabilang dulo ng hallway, isang kapwa nurse na pinsan ni Doña Elvira ang nakamasid. Si Aling Nida. Nakita niya ang lahat. Ang pagtutulungan, ang pag-uusap, ang pagngiti. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Isang click. Nakunan niya ang eksaktong sandali na si Marikit at Dr. Carlos ay nagangitian. Hindi ito mukhang pag-uusap lang ng magkatrabaho. Sa anggulo ng kanyang kuha, mukha itong simula ng isang bagay na mas malalim. Sa kantin, habang kumakain ng tanghalian, isang matandang pasyente ang dumaan sa table nila ni Bessie. Hinawakan nito ang kamay ni Marikit. "Salamat, Hija," sabi ng matanda. "Ang gaan ng kamay mo, parang kamay ng anghel." Ngumiti si Marikit. Ang mga ganitong sandali ang nagpapaalala sa kanya kung bakit niya minahal ang kanyang propesyon. Dito may halaga siya. Dito nakakatulong siya. Pero ang kaunting kapayapaang naramdaman niya ay hindi magtatagal. Dahil sa mansyon ng mga Sandoval, ipinapakita na ni Aling Nida ang litratong kuha niya kay Doña Elvira. Tinitigan ni Doña Elvira ang litrato sa screen ng telepono. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngising mapanganib. Well, well, well. Bulong nito sa sarili. Nang gabing iyon, umuwi si Ramil na pagod galing sa opisina. Sinalubong siya ng kanyang ina, hindi para kumustahin, kundi para maghasik ng panibagong lason. Inabot ni Doña Elvira ang kanyang cellphone kay Ramil. "Tingnan mo." Nakita ni Ramil ang litrato. Si Marikit, nakangiti habang kausap ang isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking guwapo at mukhang bata. Ang sakit na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang mainit at kumukulong galit. "Tingnan mo," sabi ni Doña Elvira. Ang bawat salita ay may diin at puno ng kamandag. Hindi lang pala pera ang habol niya. Mabilis siyang nakahanap ng pamalit sayo. Ang litrato ay parang isang apoy na tumupok sa anumang natitirang pag-aalinlangan sa isip ni Ramil. Ang binhing duda ay namatay. At ang tumubo sa lugar nito ay isang halamang puno ng tinik. Ang selos. "Sino yan?" tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. "Isang doktor daw sa ospital. Bago lang," sagot ni Doña Elvira. Halata ang kasiyahan sa pagkumpirma ng hinala niya. "Nakita mo na, ganyan lang kabilis para sa kanya. Habang ikaw, nagdurusa dito, siya nagpapakasaya na." Hindi na sumagot si Ramil. Binitawan niya ang cellphone sa mesa at kinuha ang susi ng kanyang kotse. "Saan ka pupunta, anak?" "Kakausapin ko siya," mariing sabi ni Ramil bago lumabas ng pinto. Habang nagmamaneho siya papunta sa ospital, ang kanyang isip ay puno ng mga imahe. Si Marikit, tumatawa kasama ang ibang lalaki. Si Marikit, nakangiti. Ang mga ngiting dapat sana ay para sa kanya. Ang galit ay kumukulo sa loob niya. Paano niya nagawa ito? Ganoon na lang ba kadali para sa kanya, nakalimutan ng lahat? Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa tapat ng ospital, sa isang lugar kung saan kitang-kita niya ang entrance ng emergency room. Naghintay siya. Ang plano niya, harapin si Marikit. Itanong kung sino ang lalaking yon. Ipakita sa kanya ang litrato. Gusto niyang makita ang pagkagulat sa mukha nito. Pero ang nakita niya ay Eve. Nakita niya si Marikit na lumabas ng ear, hindi nakangiti. Ang mukha nito ay pagod. May mga bakas pa ng luha sa kanyang mga mata. Kasama nito si Bessie at tila may pinag-uusapang seryoso. Maya-maya, lumapit sa kanila ang isang pamilya ng pasyente. Niyakap ng isang matandang babae si Marikit. Nagpasalamat ito. Nakita ni Ramil ang pag-iling ni Marikit na parang sinasabing, "Trabaho ko lang po iyon." Pagkatapos, pumasok na ulit sila sa loob. Wala ang lalaki sa litrato. Wala ang landian. Wala ang saya.
Ang nakita lang niya ay ang asawa niya, ang babaeng pinakasalan niya, na ginagawa ang trabaho nito ng may buong puso. Isang nurse na inaalala ang kanyang mga pasyente. Umupo si Ramil sa loob ng kanyang kotse, tulala. Ang nag-aalab na galit kanina ay unti-unting napalitan ng isang nakakalitong pakiramdam. Naguguluhan siya. Alin ang totoo? Ang litratong pinakita ng kanyang ina o ang babaeng nakikita niya ngayon sa sarili niyang mga mata? Napahawak siya sa manibela. Naalala niya ang mga panahon na nagkakasakit ang kanyang ina. Si Marikit ang nag-aalaga dito. Siya ang nagpupuyat. Siya ang nagluluto ng pagkain. Siya ang nagpapaalala sa oras ng gamot. Ang parehong lambing at pag-aaruga na nakikita niyang ibinibigay nito sa mga pasyente ngayon. Ang laso ng selos ay nagsimulang mawalan ng bisa at ang naiwan ay ang sakit ng katotohanan na marahil nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Umuwi siyang gulong-gulo ang isip. Pagdating sa bahay, diretso siya sa kanyang opisina. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang folder na ibinigay ng kanyang ina. Ang mga patunay. Sa unang pagkakataon, binuklat niya ito. Mga kopya ng bank statement. May mga naka-highlight na malalaking withdrawal. Tiningnan niya ang mga transaction slip. May pirma. Pirma ni Marikit. Pero may mali. Ang pagkakatulad ng pirma ay perpekto. Masyadong perpekto. Parang kinopya. At isa pa, napansin niya ang isang maliit na detalye sa isang pirma sa ilalim ng isang dokumento. Ang letrang T sa apelyido ni Marikit ay may kakaibang kurba. Hindi ganoon pumirma si Marikit. Alam niya, kabisado niya. Isinara niya ang folder. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Hindi na niya natiis. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Marikit. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Ngunit bigla, narinig niya ang boses nito. Hello, natahimik si Ramil. Ano ang sasabihin niya? Na nagseselos siya? Na nagdududa siya sa sarili niyang ina? Na namimiss niya ito? Ang lahat ng salitang yon ay nanatili sa kanyang lalamunan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, isang tanong lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na dala ng pinaghalong sakit, pagsisisi, at pagkalito. Are you happy now? Bago pa man makasagot si Marikit, pinatay na niya ang tawag. Ibinagsak niya ang telepono sa mesa. Napasabunot siya sa sariling buhok. Ano ba itong ginagawa niya? Ang tawag ni Ramil ay nag-iwan kay Marikit ng higit pang mga tanong kaysa sa sagot. Happy? Masaya ba ako? Bulong niya sa sarili habang nakatulala sa telepono. Anong klaseng tanong yon? Sinubukan niyang isantabi iyon at magpatuloy sa kanyang buhay. Isang buhay na unti-unti niyang binubuo muli, piraso bawat piraso. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng isang pasyente, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, pero may nag-udyok sa kanya na kunin ang tawag. Hello? Is this Mrs. Marikit Sandoval? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Yes, speaking. Sagot niya. Ang pagtawag sa kanya sa apelyido ni Ramil ay nagdulot ng kakaibang kirot. Ma'am, this is from Northfield Preparatory School. We're calling about your stepdaughter, Sofia Sandoval. She has a high fever, and we can't seem to contact her father or her grandmother. Natigilan si Marikit. Si Sofia. Sa record ng eskwelahan, siya pa rin ang nakalista bilang pangunahing contact person. Hindi pa siguro ito na-update. Okay, I'm on my way. Please watch over her. Huwag niyo po siyang iiwan. Mabilis na sabi ni Marikit habang nagmamadali ng nagpaalam sa kanyang head nurse para sa isang emergency leave. Wala nang pag-aalinlangan, wala nang galit. Ang tanging nasa isip niya ay ang kalagayan ng bata. Si Sofia, na kahit sa maikling panahon
ay itinuring na niyang parang tunay na anak. Pagdating niya sa klinik ng eskwelahan, nakita niya si Sofia na nakahiga, namumutla at nanginginig sa lagnat. "Tita Marikit!" Mahinang tawag ng bata nang makita siya. May ngiti sa mga labi nito, pero halatang nahihirapan. Niyakap niya ang bata. "Shh! Nandito na si tita. Everything will be okay." Dinala niya si Sofia sa pinakamalapit na ospital. Habang naghihintay ng resulta, sinubukan niyang tawagan si Ramil pero hindi ito sumasagot. Malamang ay nasa isang mahalagang meeting. Si Doña Elvira naman, naka-off ang telepono. Nang lumabas ang resulta, sinabi ng doktor na mataas lang ang lagnat dahil sa viral infection. Kailangan lang ng pahinga at gamot dahil hindi niya alam kung saan dadalhin ang bata at ayaw naman niyang bumalik sa mansyon. Isang lugar lang ang pumasok sa isip niya. Ang apartment ni Bessie. "Nababaliw ka na ba?" Bulong ni Bessie nang makita sila. "Baka kung ano pang isipin nila." "Wala akong choice, Bess. May sakit ang bata." Sagot ni Marikit. Maingat niyang inihiga si Sofia sa kama. Pinunasan niya ito, pinainom ng gamot, at binantayan. Si Sofia na sa una ay medyo nahihiya, ay unti-unting naging komportable. Ang pag-aarugang matagal na niyang hindi naramdaman mula nang umalis si Marikit ay bumabalik. "Tita," bulong ng bata habang inaantok. "Hmm? I miss your bedtime stories." Napangiti si Marikit. "Sige, I'll tell you one." Nagsimula siyang magkwento. Isang simpleng kwento tungkol sa isang bituin na naligaw. Sa kalagitnaan ng kwento, nakatulog na si Sofia. Hinaplos ni Marikit ang buhok nito. Habang inaayos niya ang kumot ng bata, may isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa bulsa ng uniforme nito. Kinuha ni Marikit. Isa yung drawing, isang drawing na gawa ng isang bata. May 3 stick figures, isang mataas na lalaki na may nakasulat na daddy, isang maliit na babae, si Sofia, at sa tabi nila, isa pang babae. Ngunit ang mukha ng babaeng ito ay puno ng itim na guhit, binura, kinansela. Sino ito? Siya ba? O ang tunay na ina ni Sofia? Samantala, sa opisina, natapos na ang meeting ni Ramil. Nakita niya ang 10 missed calls, 5 mula sa eskwelahan, 5 mula sa hindi kilalang numero. Kinabahan siya. Agad niyang tinawagan ng eskwelahan. Nang malaman niyang sinundo ni Marikit si Sofia, ang kanyang kaba ay napalitan ng pagkalito at kaunting galit. Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan? "Sir, we have a GPS tracker on all students' IDs. It seems your daughter is at an apartment complex in Cubao," sabi ng school administrator. Cubao, ang lugar kung saan nakatira si Bessie. Walang pag-aaksaya ng oras, sumakay si Ramil sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang isip niya ay puno ng kung ano-anong akusasyon. Ano ang binabalak ni Marikit? Gagamitin ba niya ang anak niya laban sa kanya? Pagdating niya sa apartment building, mabilis siyang umakyat. Hindi na siya kumatok. Sa sobrang galit at pag-aalala, sinipa niya ang pinto para bumukas. At doon, bumungad sa kanya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang sala ay tahimik. Nakaupo sa sofa si Marikit. Sa kandungan nito, mahimbing na natutulog si Sofia, nakayakap ng mahigpit. Ang mukha ni Marikit ay pagod, ngunit mayroong isang kapayapaan sa paraan ng paghaplos niya sa buhok ng bata. Natigilan si Ramil sa may pintuan. Ang galit na dala niya ay biglang naglaho, na parang isang bulang pumutok. Ang nakikita niya sa harap niya ay hindi isang kidnapper o isang mapanlinlang na babae. Nakikita niya ang isang ina. Tumingala si Marikit. Nagulat sa biglaang pagpasok niya. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Tumingin si Ramil sa kanya. Ang kanyang tingin ay komplikado. Isang halo ng galit, ginhawa, at isang damdaming hindi niya kayang pangalanan. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" tanong niya. Ang boses ay mas mahina at mas basag
kaysa sa inaasahan niya. Hinaan mo ang boses mo, magigising ang bata. Mahinahon, ngunit may diin na sagot ni Marikit. Ang kanyang kalmadong reaksyon ay lalong nagpagulo sa isip ni Ramil. Dahan-dahang tumayo si Marikit. Maingat na inilipat ang ulo ni Sofia sa isang unan sa sofa. Hinarap niya si Ramil. Ang mga mata niya ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng pagod at isang pahiwatig ng hinanakit. Tumawag ang eskwelahan. Paliwanag niya. Mataas ang lagnat niya. Hindi ka nila makontak, pati ang mama mo. Ako ang sinabihan dahil ako pa rin ang nasa emergency contact list. Ang bawat salita niya ay simple at direkta, walang paligoy-ligoy. Ang katotohanan yon ay tumama kay Ramil. Siya ang nagkulang. Siya ang hindi matawagan. Dinala ko siya sa doktor. May gamot na siya. Kailangan lang magpahinga. Dagdag pa ni Marikit habang inaayos ang kumot ni Sofia. Nagising si Sofia dahil sa kanilang pag-uusap. Nang makita niya ang kanyang ama na nakatayo sa may pinto at si Marikit sa tabi niya, ang una niyang reaksyon ay takot. Takot na mag-aaway sila. "Daddy!" Tumayo ang bata. Tumakbo at niyakap ang binti ng ama. Pagkatapos ay bumitaw ito at niyakap din si Marikit. "Don't fight! Please don't fight! I want Tita Marikit to stay!" Umiiyak ang bata habang pabalik-balik ang tingin sa kanilang dalawa. Ang mga salita ni Sofia ay parang isang malakas na sampal kay Ramil. Ang inosenteng hiling ng kanyang anak ang naglantad sa kalupitan ng kanyang mga ginawa. Napatingin siya kay Marikit na ngayon ay nakaluhod na para patahanin si Sofia. "Shh, baby, hindi kami nag-aaway ni Daddy," sabi ni Marikit. Hinahaplos ang likod ng bata. Walang sino man sa kanila ang nakapagsalita pa. Kinuha ni Ramil ang gamit ni Sofia. Binuhat niya ang bata na ngayon ay humihikbi na lang sa kanyang balikat. "Salamat." Halos pabulong na sabi ni Ramil kay Marikit bago sila umalis. Hindi niya ito matingnan sa mata. Ang biyahe pauwi ay tahimik. Si Sofia ay nakasandal lang sa bintana. "Daddy," biglang sabi ng bata. "Yes, baby?" Tita Marikit sang me a song. "The one Mommy used to sing." Kwento nito. Ang tinutukoy nito ay ang yumaong ina. Muling nakaramdam ng kirot si Ramil. Ang kantang iyon, siya ang nagkwento noon kay Marikit. At tinandaan pala nito. Ginamit nito para alagaan ang anak niya. "She's nice, Daddy. Why did she leave?" Hindi makasagot si Ramil. Anong sasabihin niya ni Sandimin niya? Na pinalayas niya ito? Na pinagbintangan niya itong magnanakaw? Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Doña Elvira na halatang nag-aalala. "Saan kayo galing? Kanina pa kita tinatawagan. At bakit kasama mo ang batang yan?" Tanong nito kay Ramil na parang hindi niya apo si Sofia. "May lagnat siya, ma. Galing kami sa isang kaibigan." Pagsisinungaling ni Ramil. Ayaw niyang sabihin kung nasaan sila. Dinala niya si Sofia sa kwarto nito. Habang pinapalitan niya ito ng damit, naalala niya ang drawing na nakita ni Marikit. "Sofia, can Daddy see your drawing from school today?" Kinuha ng bata ang kanyang bag at inilabas ang papel. Tinitigan ni Ramil ang 3 stick figures. Nakita niya ang sarili, ang anak, at ang isang babaeng binura ang mukha. "Baby, why did you cross out her face?" Malumanay niyang tanong. Nag-atubili si Sofia. Tumingin ito sa paligid na parang may hinahanap. "Lola Elvira said she's a bad person." Mahinang sagot nito. "She said Tita Marikit is bad, that she took our money. Is it true, Daddy?" Ang tanong ng kanyang anak ay tumusok ng diretso sa kanyang puso. Ang lason na ikinalat ng kanyang ina ay umabot na pala hanggang sa isipan ng isang inosenteng bata. Hinalikan niya sa noo ang anak. "Get some rest, baby. We'll talk about it tomorrow." Paglabas niya ng kwarto, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang pagkalito ay napalitan na ng isang lumalaking galit. Hinarap niya ang kanyang ina na naghihintay sa sala. Ang kanyang boses
ay malamig at kontrolado. Ma, did you tell Sofia that Marikit is a bad person? Natigilan si Doña Elvira. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat, ngunit mabilis itong napalitan ng isang matigas na ekspresyon. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ng anak. I only told her the truth. Ang mga salita ni Doña Elvira ay parang pader na humarang sa pagitan nilang mag-ina. Ang katotohanan. Kaninong katotohanan? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Ramil na sumagot. Ang sumunod na linggo ay naging abala. Isang malaking business deal ang nangangailangan ng kanyang buong atensyon. Ang usapan nila ng kanyang ina ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang tensyon na ramdam sa buong kabahayan. Para pagaanin ang tensyon at para na ring i-celebrate ang papalapit na deal, nag-organisa si Doña Elvira ng isang maliit na salo-salo sa kanilang bahay. Mga piling business partners at malalapit na kaibigan. Ang bahay ay puno ng tawanan at tunog ng mga baso, ngunit para kay Ramil, lahat ng iyon ay ingay lamang. Nasa isang sulok si Sofia, tahimik na kumakain ng isang slice ng cake na may mani. Walang nakapansin. Lahat ay abalay maya-maya. Nagsimulang mag-iba ang itsura ng bata. Namumula ang kanyang mukha. Nagsisimula siyang mahirapang huminga. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Lola? Hirap niyang tawag. Doon lang napansin ni Doña Elvira ang apo. Sofia, anong nangyayari sa'yo? Nagsimulang magpanik ang lahat. Ang tawanan ay napalitan ng sigawan. Si Ramil ay agad na tumakbo palapit sa anak. She can't breathe. She's having an allergic reaction. Sigaw niya. Ang kanyang anak ay nagkakaroon ng anaphylactic shock. Kailangan nila ng EpiPen pero wala sila noon sa bahay. Tumawag kayo ng ambulansya. Sigaw ni Doña Elvira. Nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang pagiging kalmado at kontrolado ay naglaho. Ngayon, isa lang siyang lola na natatakot para sa buhay ng kanyang apo. Habang nagkakagulo ang lahat, isang bagay lang ang nasa isip ni Ramil. Isang tao lang ang alam niyang makakatulong. Si Marikit. Alam niyang araw iyon ng pagkuha ni Marikit ng mga natitira niyang gamit. Nag-text ito kanina na dadaan lang sa gate para iabot ng katulong ang kahon. Sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ito. Hello, Ramil? Sagot ni Marikit. Halata ang pagkagulat sa tawag. Marikit, tulong! Si Sofia! Hindi siya makahinga. Sigaw ni Ramil sa telepono. Ang boses ay basag na sa pag-aalala. Sa kabilang linya narinig ni Marikit ang sigawan at pag-iyak. Walang pag-aalinlangan. Nandyan na ako. Nasa labas na pala siya ng gate. Ibinaba niya ang telepono at tumakbo papasok. Hindi na alintana ang mga tingin ng mga bisita. Pagpasok niya sa sala, ang nakita niya ay isang eksena ng purong kaguluhan. Ngunit si Marikit ay hindi natinag. Ang kanyang uniforme ng nurse ay suot pa niya mula sa ospital. Bigla, ang kanyang presensya ay nagdala ng isang uri ng awtoridad at kaayusan. Itaas niyo siya. Hayaan niyo siyang sumandal sa akin. Utos niya habang papalapit sa bata. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at puno ng kumpiyansa. Sinunod siya ni Ramil. Isinandal niya si Sofia kay Marikit. Ramil, sa personal cabinet ko sa kwarto, may first aid kit. Sa loob noon, may antihistamine at isang maliit na nebulizer. Kunin mo, bilis! Utos niya. Agad na tumakbo si Ramil paakyat. Pagbukas niya ng cabinet ni Marikit, nakita niya ang kit. Sa tabi noon, may isang maliit na passbook. Ang pangalan sa passbook, Teofila Cruz, ang ina ni Marikit. Nakita niya ang mga petsa ng deposito, maliliit na halaga, pero regular. Ito ang perang ninakaw niya. Iwinaksin niya yon sa isip. Kinuha niya ang kit at bumaba. Sa baba, si Marikit ay nagsasagawa na ng first aid. Tinuturuan niya si Sofia ng tamang paraan ng paghinga. Okay, Sofia. Listen to tita. Breathe with me
in, out. Ang kanyang mahinahong boses ay tila may mahika. Unti-unting kumalma si Sofia. Pagdating ni Ramil, mabilis na inihanda ni Marikit ang gamot at nebulizer. Maingat niyang isinuot ang maskara sa bata. Ang tunog ng nebulizer ang tanging maririnig sa buong kabahayan. Lahat ay nakatingin sa kanila. Kay Marikit, ang babaeng pinalayas nila na ngayon ay siyang tanging pag-asa nila. Unti-unti, bumuti ang paghinga ni Sofia. Ang pamumula ng mukha nito ay nabawasan. Kasabay noon ang pagdating ng mga paramedic. Nang mailipat na si Sofia sa stretcher, doon lang bumigay ang lakas ni Marikit. Napahawak siya sa pader, nanginginig ang mga tuhod. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya kanina ay biglang nawala. Napansin ito ni Ramil. Mabilis siyang lumapit at inalalayan ito bago pa ito matumba. Marikit, okay ka lang. Tumingala si Marikit. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala nang galit o pagkalito sa mga mata ni Ramil. Ang nandoon lang ay isang malalim, hindi masukat na pasasalamat at isang pagsisising nagsisimula nang umukit sa kanyang kaluluwa. Nakatayo sa isang sulok si Doña Elvira. Tulala. Maputla ang kanyang mukha. Pinanood niya ang lahat. Pinanood niya kung paano iniligtas ng babaeng hinusgahan at siniraan niya ang buhay ng kanyang pinakamamahal na apo. Ang katotohanan ay hindi na isang bagay na maaaring itago o baluktutin. Ito ay nasa harap na niya, humihinga, at may anyo ng isang nurse na may gininto ang puso. Dinala ng ambulansya si Sofia sa ospital, kasama si Ramil at Doña Elvira. Si Marikit ay naiwan sa mansyon, kasama ang katahimikang biglang bumalot dito. Nang mahimasmasan, kinuha na lang niya ang kanyang kahon ng gamit at tahimik na umalis. Sa ospital, sinabi ng mga doktor na nasa mabuting kalagayan na si Sofia. Ang mabilis na first aid na ginawa ni Marikit ang nagligtas sa buhay nito. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Ramil. Hindi dahil sa pag-aalala kay Sofia na mahimbing nang natutulog sa hospital bed. Hindi siya makatulog dahil sa ingay sa kanyang isipan. Ang imahe ni Marikit, kalmado, kontrolado, magaling, ay paulit-ulit na naglalaro sa isip niya. Ang babaeng yon, kaya ba talagang magnakaw? Ang babaeng handang isalba ang buhay ng anak niya, kaya ba siyang siraan? Hindi na. Hindi na niya kayang maniwala sa mga kasinungalingan. Hindi na niya kayang magbulag-bulagan. Ang pangyayaring iyon ay hindi lang girotnok trangli. Ito ay isang malaking baha na tumangay sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Kinabukasan, pagkatapos masigurong okay na si Sofia, sinabi niya sa kanyang ina na siya na muna ang bahala. May kailangan lang siyang asikasuhin. Ang una niyang pinuntahan ay ang bangko. Hindi bilang si Ramil Sandoval na kliyente, kundi bilang asawa ni Marikit Sandoval. I need a detailed bank statement of our joint account for the past 6 months, sabi niya sa bank manager na kakilala niya. I want to see every single transaction, every withdrawal, every transfer. I need to know where the money went. Pagkatapos, ang pangalawa niyang destinasyon ay isang maliit na opisina sa isang lumang building sa Maynila. Isang opisina ng isang kilalang handwriting expert. Dala niya ang folder ng mga patunay na bigay ng kanyang ina at ilang mga lumang birthday card at sulat na bigay sa kanya ni Marikit. I need you to check these signatures, diba sabi niya sa matandang lalaki. Tell me if they were signed by the same person and tell me if any of these are forged. Iniwan niya ang mga dokumento at bumalik sa kanyang opisina. Ngunit hindi siya makapagtrabaho. Binuksan niya ang kanyang computer at sinimulang i-review ang mga CCTV footage ng kanilang kumpanya mula sa mga araw na sinasabing na wala ang pera. Gabi na. Siya na lang ang tao sa opisina, pero patuloy lang siya sa panonood. Hinahanap niya ang kahit anong maliit na detalye, kahit anong butas. Naalala niya ang passbook na nakita niya sa cabinet ni Marikit. Ang pangalan ng ina nito, ang mga maliliit na deposito,
Ang lahat ng iyon ay nagpapatunay ng isang bagay. Si Marie Kate ay nagpapadala ng pera? Oo. Pero iyon ay mula sa sarili niyang ipon, hindi mula sa perang ninakaw. Kinabukasan tumawag ang handwriting expert. Mr. Sandoval, I have the results, sabi nito. The signatures on the birthday cards and letters are consistent. They are genuine. The signatures on the transaction slips. They are forgeries. Very good forgeries, but forgeries nonetheless. Isang malakas na kabog ang narinig ni Ramil sa kanyang dibdib. Are you sure? 100%. May I ask, do you have a sample of your mother's signature? Natigilan si Ramil sa tanong. Why? Because the handwriting characteristics of the forger show similarities to a more traditional, older style of writing. It's just a hunch. Hindi na niya sinagot iyon. Ibinaba niya ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ilang oras pa dumating ang hinihintay niya. Isang selyadong sobre mula sa bangko. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nasa loob ang mga bank statement na hinihingi niya. Sinimulan niyang basahin, bawat linya, bawat numero. Nakita niya ang malalaking withdrawal tulad ng nasa pekeng dokumento. Ngunit sa pagkakataong ito, may detalye na wala sa mga papel na bigay ng kanyang ina. Ang account number kung saan inilipat ang pera. Hindi yun ang account number ng pamilya ni Marikit. Hindi niya kilala ang account number na yon. Mabilis niyang tinawagan ang bank manager. Tess, can you do me a favor? I need to know the name of the owner of this account number. It's a matter of life and death. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay na parang habang buhay, bumalik sa linya ang manager. Ramil, are you sure about this? Nag-aalangang tanong nito. Just tell me the name, Tess. Huminga ng malalim ang manager. The account belongs to a certain Mr. Jose Joey Reyes. He owns a private investigation agency in Makati. Private investigator. Nanlamig ang buong katawan ni Ramil. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pekeng pirma, ang pera, ang isang private investigator. May nag-hire sa kanya. At sa sandaling iyon, alam na ni Ramil kung sino. Ang pangalan ng private investigator ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ramil na parang isang sentensya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang address ng ahensya mula sa internet at agad na nagmaneho papunta roon. Ang opisina ni Joey Reyes ay maliit at masikip, nakatago sa isang hindi gaanong kilalang gusali sa Makati. Pagpasok ni Ramil, isang lalaking nasa mid-40s na may malaking tiyan at naninigarilyo ang sumalubong sa kanya. Siya si Joey. Mr. Sandoval, what a surprise! Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Sabi ng lalaki, na halatang kinakabahan kahit pilit itong nagiging kalmado. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Ramil. Inilapag niya sa mesa ang kopya ng bank statement. Kilala mo ang account na to, hindi ba? Mariing tanong ni Ramil. Malaking halaga ang pumasok dyan galing sa kumpanya namin. At gusto kong malaman kung bakit. Business transaction lang yan, Mr. Sandoval. Confidential, sagot ni Joey. Umiiwas ng tingin. Confidential? Tumawa si Ramil. Isang tawang walang saya. Forging my wife's signature, transferring company funds, and framing her for theft. Yan ba ang tinatawag mong business transaction? Namutla si Joey Reyes. Itinapon niya ang kanyang sigarilyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Oh, really? Lumapit si Ramil. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Because I can make one call right now to the NBI and I'm sure they would love to look into your business transactions. Sigurado akong marami silang makikitang interesante sa mga record mo. Gusto mo bang subukan? Ang pagbabanta ay gumana. Pawis na pawis si Joey. Alam niyang wala siyang laban sa isang Sandoval. Okay. Tumahimik ka, sabi nito. Itinaas ang mga kamay. Your mother hired me, okay? Pinagawa niya lang sakin. She paid me to dig up dirt on your wife. Nang wala akong makita, she paid me more to create some.
Bawat salita ay isang suntok sa sikmura ni Ramil. So totoo nga, ang sarili niyang ina. She planned everything. Pagpapatuloy ni Joey, ang pag-transfer ng pera, ang mga pekeng dokumento, lahat. Napaupo si Ramil. Ang bigat ng katotohanan ay halos magpabagsak sa kanya. Ang galit, ang sakit, ang pagkadismaya. Lahat ay naghalo-halo sa loob niya. Tumingin siya sa private investigator nang may pagkasuklam. You ruined a life, sabi niya. Trabaho lang. Depensa ni Joey. Pagkatapos, may kinuha ito mula sa kanyang drawer. Isang maliit na USB flash drive. Inabot niya ito kay Ramil. Ano to? In case your mother double-crossed me, it's my insurance, sabi ni Joey. Lahat ng pag-uusap namin nakarecord dyan. Para kung sakaling ipahamak niya ako, may panlaban ako. Kunin mo na. Wala na akong pakialam. Just leave me out of this. Kinuha ni Ramil ang USB. Walang salita. Tumalikod siya at umalis. Habang nagmamaneho pa uwi, parang manhid ang buong katawan ni Ramil. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pinlano. Pinagplanuhan lahat ng kanyang ina. Pagdating niya sa mansyon, madilim na. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala. Nanonood ng telebisyon na parang normal ang lahat. Anak, kumain ka na ba? Tanong nito. Nakangiti. Ang nangiting iyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay nagdudulot ng isang matinding galit. Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang laptop. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinasaksak niya ang USB. Binuksan niya ang nag-iisang audio file sa loob. At doon, narinig niya ang lahat. Ang boses ng kanyang ina, malinaw at klaro, habang kausap si Joey Reyes. I want you to make it look real. Believable. Gusto kong isipin ng anak ko na ang babaeng yan ay isang magnanakaw at manloloko. Sigurado po ba kayo, ma'am? Malaking gulo to. Just do your job and you will be rewarded handsomely. Gawin mo ang lahat para masira ang tiwala ng anak ko sa kanya. Understood? Paulit-ulit na pinakinggan ni Ramil ang recording. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanyang ina. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ang babaeng naging dahilan kung bakit niya sinira ang buhay ng sarili niyang asawa. Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang luha. Luha ng galit. Luha ng pagsisisi. Isinara niya ang laptop. Ang kanyang pagkatao ay nababalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Anak, anong ginagawa mo? Narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa pintuan. Nakatayo ito doon. May dalang isang baso ng gatas. Nakangiti pa rin. Hindi ka pa natutulog. May problema ba? Dahan-dahang tumayo si Ramil. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. May problema ba, ma? Tanong niya pabalik. Ang boses ay sobrang kalmado na naging nakakatakot. Oo, ma. May malaki tayong problema. Kinuha niya ang laptop at muling pinindot ang play. Ang boses ni Doña Elvira mula sa recording ay pumuno sa tahimik na opisina. Gawin mo ang lahat para masira ang tiwala ng anak ko sa kanya. Understood? Ang nangiti sa mukha ni Doña Elvira ay unti-unting naglaho. Ang baso ng gatas na hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mukha ay namutla, parang isang papel na nawala ng kulay. Sa saan mo nakuha yan? Nauutal niyang tanong. Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha. Sagot ni Ramil, ang bawat salita ay mabigat. Ang mahalaga, ma, ay kung bakit mo ginawa. Hindi na niya kailangan ng sagot. Ang takot at pagkakasala sa mga mata ng kanyang ina ay sapat ng kumpirmasyon. Ang maska ay tuluyan ng bumagsak. At ang nakita ni Ramil sa likod nito ay isang katotohanang mas masakit pa sa anumang kasinungalingan. Nabitawan ni Doña Elvira ang baso.
Ang puting gatas ay kumalat sa sahig na parang isang mantsa sa kanilang nasirang relasyon kasabay ng tunog ng nababasag na bubog. Isang pakana lang yan. Pinikot ka lang nila para siraan ako sa'yo. Sigaw niya. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ramil anak, ako ang paniwalaan mo. Ina mo ako. Ina? Tumawa si Ramil, isang tawang puno ng pait. Anong klaseng ina ang kayang sirain ang buhay ng sarili niyang anak para lang sa sariling kagustuhan? Ginawa ko yon para protektahan ka. Giit ni Doña Elvira. Ang mga luha ay nagsisimula nang tumulo sa kanyang mga mata. Mula sa isang babaeng pera lang ang habol, katulad niya, katulad ng una mong asawa. Huwag mong isama sa usapan si Marikit, sigaw ni Ramil. Sa unang pagkakataon ay itinaas niya ang boses sa kanyang ina. Ang galang na ipinakita niya sa buong buhay niya ay biglang naglaho, napalitan ng purong galit at sakit. Si Marikit ang nagligtas sa buhay ng apo mo. Si Marikit ang nag-alaga sa iyo nung may sakit ka. At ito ang isusukli mo sa kanya? Hindi niya mahal ang apo ko. At lalong hindi kanya mahal. Pera mo lang ang kailangan niya. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Totoo. Sapat na ma. Tama na. Hinampas ni Ramil ang mesa. Ang lakas nito ay nagpatumba sa isang picture frame. Ang litrato nilang mag-ina. Wala kang karapatang pagsabihan ako tungkol sa pag-ibig dahil ang ginawa mo, hindi pagmamahal yan. Pagiging makasarili yan. Natahimik si Doña Elvira. Ang mga salita ng anak ay tumagos sa kanya na parang isang punyal. Huminga ng malalim si Ramil. Sinusubukang kumalma. Tinitigan niya ang kanyang ina, ang babaeng dati niyang tinitingala, na ngayon ay parang isang estranghero sa kanyang paningin. Mahal kita ma, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Pero mas mahal ko ang asawa ko. At sinira mo siya. Sinira mo kami. Ang mga salitang yon ang tuluyang nagpabagsak kay Doña Elvira. Napaupo siya sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Isang tanong ang biglang pumasok sa isip ni Ramil. Isang matagal ng tanong na natabunan na ng panahon, ngunit ngayon ay muling nabuhay dahil sa mga pangyayari. Ma, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Yung unang asawa ko, si Clarice, may kinalaman ka rin ba sa paghihiwalay namin? Tumingala si Doña Elvira. Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang pananahimik, ang paraan ng pag-iwas niya ng tingin, ang pagkagat niya sa kanyang labi, iyon na ang sagot. Isang nakakakilabot na katahimikan na kumumpirma sa pinakamatindi niyang takot. Na marahil, hindi lang si Marikit ang naging biktima, napapikit si Ramil. Ang sakit ay doble, ang pagkakasala ay doble. Tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Nagtuloy-tuloy siya paakyat sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang aparador at kumuha ng isang maleta. Sinimulan niyang mag-impake. Ilang damit lang. Ang importante ay makaalis siya. Makaalis sa bahay na puno ng kasinungalingan. Bumaba siyang muli. Hila-hila ang kanyang maleta. Nakaupo pa rin sa sahig ang kanyang ina. Tulala. Huminto siya sa tapat nito. Alis ako ma, sabi niya sa matatag na boses. At hindi ako babalik. Huminga siya ng malalim. Tinitipon ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ang mga susunod na salita. Hindi ako babalik hanggat hindi mo hihingin ang tawad ng asawa ko. Pagkasabi noon, tumalikod na siya. Bawat hakbang palayo sa kanyang ina ay isang hakbang palayo sa nakaraan na bumihag sa kanya. Bawat hakbang ay isang hakbang patungo sa babaeng kailangan niyang bawiin, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagsira sa puso ng babaeng nagbigay buhay sa kanya. Hindi alam ni Ramil kung saan siya pupunta. Nag-check-in siya sa isang hotel, ngunit ang apat na sulok ng kwarto ay parang lalong nagpatingkad sa kanyang kalungkutan at pag-iisa. Isang gabi siyang nagkulong doon, sinusubukang ayusin ang magulo niyang isip. Paano niya haharapin si Marikit? Paano niya sisimulan? Ang salitang sorry ay parang napakaliit at napakababaw para sa lahat ng sakit na idinulot niya.
Kinabukasan, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Nagmaneho siya papunta sa apartment ni Bessie. Alam niyang doon pa rin nakatira si Marikit. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng halos 10 minuto. Paulit-ulit siyang humihinga ng malalim. Sa huli, kumatok siya. 3 mahinang katok. Si Marikit mismo ang nagbukas ng pinto. Nakasuot ito ng simpleng pambahay na damit, walang make-up. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay hindi maitago. "Ramil, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-iingat. "Marikit, pwede ba tayong mag-usap?" Pakiusap ni Ramil. Nag-atubili si Marikit. Tumingin siya sa likod kung nasaan si Bessie na nakasimangot sa sala. Tumango si Bessie na parang nagsasabing, "Sige, pero nandito lang ako." Pinapasok niya si Ramil. Naupo sila sa maliit na dining table. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. "Alam ko na ang lahat," panimula ni Ramil. Ang boses ay garalgal. "Ang tungkol sa pera, sa private investigator, ang plano ni Mama." Hindi kumibo si Marikit. Nakikinig lang siya. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader na mahirap basahin. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi, Marikit. Pagpapatuloy ni Ramil. "Naging duwag ako. Naging mahina. Pinakinggan ko ang maling tao. At sa proseso, nawala ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko." Ang mga luha ay nagsimula nang mamasa sa kanyang mga mata. "I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero gusto kong malaman mo, pinagsisisihan ko ang lahat." At doon, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos, ginawa ni Ramil ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan, lumuhod sa sahig, at hinawakan ng mga kamay ni Marikit. "Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong itama ko ang lahat. Hayaan mong patunayan ko sa iyo na nagbago na ako." Pagmamakaawa niya. Tumingin si Marikit sa kanya, na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang dating makapangyarihang Ramil Sandoval, ngayon ay parang isang batang humihingi ng tawad. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marikit ang pagtulo ng mga luha mula sa mga mata nito. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ngunit ang sakit ay nandoon pa rin. Sariwa, malalim. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay. "Tumayo ka, Ramil," mahinahon niyang sabi. Sumunod si Ramil. Umupo pabalik sa upuan. "Pinapahalagahan ko ang pagpunta mo dito," sabi ni Marikit. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "At naniniwala akong nagsisisi ka." Pero huminga siya ng malalim. Ang sugat sa balat naghihilom. "Pero ang sugat dito," sabi niya habang itinuturo ang kanyang dibdib. "Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kailan." Tumingin siya sa mga mata ni Ramil. "Pinatawad na kita, Ramil, para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang pagpapatawad ay iba sa pagtitiwala. At ang tiwalang sinira mo, hindi ko alam kung paano ibabalik." Ang puso ni Ramil ay gumuho. Inaasahan na niya ito, pero mas masakit pa rin pala kapag narinig na niya mismo. "Pagod na ang puso ko, Ramil. Pagod na," sabi ni Marikit. Tumayo siya. Isang senyales na tapos na ang kanilang pag-uusap. "Umuwi ka na. May shift pa ako sa ospital mamaya." Tumalikod si Marikit at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Hindi na lumingon pa. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Isang imahe ng isang babaeng piniling protektahan ang kanyang sarili. Naiwan si Ramil na mag-isang nakaupo sa lamesa, nakikinig sa tunog ng pagsara ng pinto ng kwarto. Naiwan siyang mag-isa, kasama ang kanyang pagsisisi at ang bigat ng isang kapatawarang ibinigay. Ngunit hindi sapat para buuin muli ang kanilang nasirang mundo. Ito na ba talaga ang katapusan?
Ang pagtanggi ni Marikit ay masakit, pero sa isang banda, naintindihan ni Ramil. Hindi sapat ang salita, hindi sapat ang pagluhod. Kailangan niyang ipakita sa gawa. Hindi na niya ginulo pa si Marikit. Hindi na siya tumawag o nag-text. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay ginawa na niya noon pa man. Isang umaga ng Sabado, nagmaneho si Ramil papunta sa probinsya, papunta sa bahay ng mga magulang ni Marikit. Ang biyahe ay mahaba at bawat kilometro ay nagbigay sa kanya ng oras para mag-isip. Ang bahay ng mga Cruz ay simple lang, maliit, gawa sa pinaghalong kahoy at semento, ngunit napapaligiran ng mga halaman. Pagbaba niya ng kanyang mamahaling sasakyan, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa lugar na yon. Ang ama ni Marikit, si Mang Tonyo, isang magsasaka na may mga kamay na magaspang dahil sa trabaho, ang sumalubong sa kanya sa may pintuan. Ang mukha nito ay seryoso, walang emosyon. "Magandang araw po," magalang na bati ni Ramil. "Ramil," sabi lang ni Mang Tonyo. Halatang alam na nito ang nangyari. Pinapasok siya sa loob. Ang ina ni Marikit, si Aling Teofila, ay naghahain ng merienda. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa mga mata. "Upo ka," sabi ni Mang Tonyo. Walang paligoy-ligoy, sinimula ni Ramil ang kanyang sasabihin. "Nandito po ako para personal na humingi ng tawad sa inyo," sabi niya, nakatingin sa dalawang matanda. "Sa lahat po ng sakit na naidulot ko sa anak ninyo, sa kahihiyan na ibinigay ko sa pamilya ninyo." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagiging duwag niya, ang impluwensya ng kanyang ina, ang kasinungalingan. Hindi siya nagtago ng kahit anong detalye. Inako niya ang lahat ng pagkakasala. Wala pong kasalanan si Marikit. Ako po ang nagkamali." Pagtatapos niya, tahimik lang na nakikinig ang mag-asawa. Nang matapos si Ramil, si Mang Tonyo ang unang nagsalita. "Alam mo, iho," sabi ng matanda, "nung una kang pumunta dito para hingin ang kamay ng anak namin, nakita ko ang pag-ibig sa mga mata mo. Pero nakita ko rin ang anino ng nanay mo sa likod mo. Tumayo ito at lumapit sa bintana. Pinalaki namin si Marikit na maging mabuting tao, maging matatag. Hindi namin siya pinalaki para maging basahan na aapak-apakan lang." Humarap ito kay Ramil. Ang pag-amin sa pagkakamali, yan ang tunay na pagkalalaki. Pero ang tanong, Ramil, hanggang saan mo kayang panindigan yan? Hindi na nagtagal si Ramil. Bago siya umalis, iniwan niya ang isang sobre sa mesa. "Ano to?" tanong ni Aling Teofila. "Pera po, para sa pagpapaayos ng bubong ninyo." "Alam ko pong may butas," sabi ni Ramil. Naalala niya ang isang kwento ni Marikit noon. "Hindi po ito bayad sa sakit na naidulot ko. Tulong lang po, bilang isang anak." Hindi na niya hinintay ang sagot nila. Sumakay na siya sa kotse at umalis. Sa sumunod na mga araw, iyon ang naging routine ni Ramil. Paggising sa umaga, pupunta siya sa site ng ipinapagawa niyang bahay. Isang mas maliit at mas simpleng bahay, malayo sa mansyon. Pagkatapos, didiretso siya sa opisina. At sa hapon, babalik siya sa construction site. Sinusubaybayan niya ang bawat detalye. Samantala, sa Maynila, naguguluhan si Marikit. Tumawag ang kanyang ina at ikinuwento ang pagpunta ni Ramil. "Anak, mukhang nagsisisi na talaga ang asawa mo," sabi ni Aling Teofila. Hindi alam ni Marikit ang isasagot. Isang hapon, habang pauwi na siya galing sa ospital, tumawag si Bessie. Ang boses nito ay nagpapanik. "Marikit, pumunta ka sa barangay hall ngayon din. May malaking gulo." "Ano? Anong gulo?" "Basta pumunta ka na lang. Tungkol sa pamilya mo at sa biyenan mo." Kinabahan si Marikit. Nagmamadali siyang sumakay ng tricycle papunta sa barangay hall. Ano na namang ginawa ni Doña Elvira? Pagdating niya, siksikan ng mga tao. Nakita niya ang kanyang mga magulang
na halatang ipinatawag mula sa probinsya. Nakita niya ang mga opisyal ng barangay. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang silya ang babaeng kinamuhian niya ng husto. Si Doña Elvira. Nakatungo ito, ang kanyang dating taas noong postura ay wala na. Ang kanyang muka ay puno ng hiya. Nakatingin ito sa kanyang mga magulang. Si Ramil ay nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa ina, ang muka ay seryoso at hindi matinag. Nang makita ni Marikit ang eksenang yon, alam niyang hindi ito isang gulo. Ito ay isang pagtutuos. At sa pagkakataong ito, hindi siya ang dehado. Hindi makapaniwala si Marikit sa nakikita niya. Ang dating mapagmalaki at mapanlait na si Doña Elvira, ngayon ay nakaupo sa harap ng kanyang mga magulang sa gitna ng barangay hall. Ang mukha ay nakatungo. Nababalot ng matinding kahihiyan, hiya. Nagsalita ang kapitan ng barangay. Ayon po sa pahayag ni Mr. Sandoval, humihingi po ng paumanhin ang kanyang ina sa pamilya Cruz sa mga paratang na kanyang ibinato laban kay Miss Marikit Cruz. Handang-handa po silang humarap sa anumang legal na aksyon na nanais ninyong gawin. Tumingin si Doña Elvira sa mga magulang ni Marikit. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Papatawarin niyo po ako, na nagkamali po ako. Si Ramil ay nakatayo sa likod ng kanyang ina, seryoso ang kanyang tingin. Para kay Marikit, ang presensya niya doon ay mas malakas pa sa anumang salita. Iyon ang patunay. Iyon ang pagbabago. Ang kanyang ama, si Mang Tonyo, ay tumayo. Hindi po kami nagpunta dito para magdemanda. Sabi niya sa kapitan. Ang gusto lang po namin ay linawin ang pangalan ng anak namin. Ang dignidad. Hindi po kami nagpapabayad ng dignidad. Pagkatapos ay tumingin siya kay Doña Elvira. Pero sana, matuto ka sa pagkakamali mo. Ang anak ko, pinatawad ka na niya. Sana kayanin mo ring patawarin ang sarili mo. Nang matapos ang pag-uusap, lumapit si Ramil kay Marikit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pangamba. Marikit, hindi pa ito natatapos magsalita. Hinawakan na ni Marikit ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay naghatid ng isang kuryente sa buong katawan ni Ramil. Salamat, sabi ni Marikit. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Salamat sa lahat. Doon sa barangay hall, sa harap ng lahat, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Hindi iyon ang muling pagbabalik agad sa dating relasyon. Hindi iyon isang biglaang happy ending. Nagsimula sila ulit. Mula sa simula. Parang 2 taong bagong magkakilala. Inimbitahan ni Ramil si Marikit para mag-dinner kinabukasan. Sa isang karinderya lang. Isang simpleng kainan. Malayo sa mga formal na restaurant na dati nilang pinupuntahan. Naupo sila sa isang maliit na lamesa, kumakain ng sinigang at inihaw na liempo. Masarap, sabi ni Marikit, ngumiti. Mas masarap kasi kasama kita, sagot ni Ramil, may ngiti sa mga labi. Dahan-dahan, hinawakan ni Ramil ang kamay ni Marikit sa ibabaw ng lamesa. Ang tingin niya ay direkta at puno ng pagmamahal, walang bahid ng pagdududa. Let's start over, Marikit, sabi niya. Hi, I'm Ramil, and I'm in love with the strongest woman I know. Napangiti si Marikit. Isang ngamong ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Hindi naging madali ang proseso. May mga gabi pa ring bumabalik ang sakit. May mga araw pa ring kailangan nilang mag-usap ng mahaba para lang ayusin ang isang maliit na bagay. Ngunit sa bawat pagsubok, naroon si Ramil. Handang makinig, handang magpaliwanag, at handang patunayan ang kanyang sarili. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumalik ang tiwala. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na ang dating pag-ibig. Ito ay mas matibay, mas totoo, at mas malalim. Sa isang maliit na family gathering, ilang buwan pagkatapos ng lahat, binigyan ni Sofia si Marikit ng isang bagong drawing. Hindi na isang stick figure, isang detalyadong drawing. Ang 3 tao ay nakalarawan, si Ramil, si Sofia,
at si Marikit, naka-holding hands. At sa pagkakataong ito, walang nabura, walang naguhitan. Ngumiti si Marikit, tinitigan ang drawing. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ramil. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumapit si Ramil at niyakap siya. Welcome home, mahal ko. Sa wakas, ang tahanan na pinangarap ni Marikit ay nabuo. Hindi ng ginto o karangyaan, kundi ng pagpapatawad, pagtitiwala, at isang pag-ibig na nagawa nilang muling itayo mula sa abo ng pagkasira. 1 taon ang lumipas mula ng araw na yon sa barangay hall. 1 taon na puno ng pagbabago, paglago, at pagtanggap. Patuloy si Marikit sa pagtatrabaho bilang isang yaya. Mula sa pagiging simpleng nurse, ngayon ay isa na siyang head nurse sa emergency room. Ang kanyang galing at dedikasyon ay kinikilala ng lahat. Nagagawa na niyang tulungan ang kanyang pamilya nang hindi nanghihingi ng anumang tulong mula kay Ramil. Isang bagay na nagbibigay sa kanya ng matinding pagpapahalaga sa sarili. Si Ramil naman, natuto mula sa kanyang mga pagkakamali. Ibinenta niya ang mansyon ng mga Sandoval. Ang bahay na binuo niya sa probinsya para sa kanila, ni Marikit, ay mas maliit at mas simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Siya ngayon ang mas hands-on sa kanyang negosyo, at higit sa lahat, mas hands-on sa kanyang pamilya. Hindi na niya hinahayaan ng sinuman, kahit pa ang kanyang ina, na diktahan ang kanyang mga desisyon. Ang relasyon ni Marikit at Doña Elvira ay hindi na katulad ng dati. May distansya pa rin, ngunit wala na ang galit. Ang hiya na naramdaman ni Doña Elvira noon sa barangay hall ay nagdulot ng isang pagbabago sa kanyang puso. Hindi na siya nangingialam sa buhay ni Marikit at Ramil. Minsan, dinadalaw niya si Sofia sa kanilang bagong bahay at sa mga pagkakataong yon, naglalagay siya ng maliliit na regalo para kay Marikit. Isang simple pero makahulugang senyales ng kanyang pagtanggap. Hindi pa ito isang ganap na pagmamahal, ngunit isang paggalang at kapayapaan ang bumabalot sa kanilang pamilya. Isang hapon, nakita ni Ramil si Marikit sa hardin. Kasama niya si Sofia. Tinuturuan ni Marikit ang bata kung paano magtanim ng buto ng rosas. Ang mga kamay ni Marikit ay puno ng lupa, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng saya. Nilapitan sila ni Ramil, yumakap siya mula sa likuran kay Marikit. Masaya ka ba, mahal ko? Tanong niya. Hinahalikan ng kanyang buhok. Tumingala si Marikit. Ang kanyang nangiti ay maliwanag. Mas masaya ako ngayon, sabi niya. Dahil ang pamilyang ito binuo natin, hindi ng pera o ng pangalan, kundi ng pagpapatawad at ng pagmamahal na pinili nating muling itayo. Si Sofia, na ngayon ay masaya nang naglalaro sa lupa, ay tumawa. Ang tahanang binuo nila ay hindi perpekto. May mga peklat pa rin mula sa nakaraan, ngunit ang mga peklat na yon ang nagpapaalala sa kanila na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagmamahal sa oras ng saya. Ito ay tungkol din sa pagpapatawad, pag-unawa, at pagtatanggol sa isa't isa. Kahit pa ang sakit ay galing sa pinakamamahal na tao. Natutunan nila na ang tunay na lakas ay hindi ang pagiging hindi nasasaktan, kundi ang kakayahang bumangon muli, magpatawad, at muling magsimula nang may pusong mas buo at mas tapat kaysa rati. At iyon ang pinakamagandang tadhana na maaring mangyari